Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Hello mga kaibigan, welcome back to the Edwin Tan Podcast, kung saan pinag-uusapan natin ang mga libro, pelikula, at mga kwento ng buhay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at direksyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang libro ni Joseph Nguyen na pinamagatang Don't Believe Everything You Think. Sa unang basa pa lang ng title, mapapaisip ka na eh. Don't believe everything you think? E di ba dapat magtiwala tayo sa sarili nating isip? Pero dito nagsisimula ang magic ng librong ito. Kasi minsan, ang tunay na problema natin ay hindi talaga ang mga nangyayari sa labas, kundi yung mga kwentong ginagawa ng isip natin tungkol sa mga nangyayari. Sabi ni Joseph Nguyen, halos lahat ng pagdurusa ng tao ay nagsisimula at nagtatapos sa ating sariling pag-iisip. Isipin mo, kapag may hindi magandang nangyari, halimbawa, may taong hindi sumagot sa message mo, automatic na mag-iisip ka ng kung ano-ano. Baka galit siya sa akin. Siguro ayaw na niya akong kausapin. Ako siguro may kasalanan. Pero ang totoo, baka busy lang siya. Ang problema, hindi yung sitwasyon, kundi yung interpretasyon mo sa sitwasyon. At yan ang tinatawag ni Nguyen na the beginning and end of suffering. Kapag naniwala tayo agad sa bawat iniisip natin, lalo na sa mga negatibo, doon nagsisimula ang stress, anxiety, at self-doubt. Nguyen teaches us that we are not our thoughts. Isipin mo to, kung kaya mong mapansin na nag-iisip ka, ibig sabihin, may observer sa loob mo na nakamasid sa isip mo. That observer, that awareness, is your true self. Halimbawa, may araw nagigising ka at mararamdaman mong, wala akong gana ngayon, parang walang kwenta lahat. Pero kung mapansin mo yung thought na yon at sabihin mong, interesting, may ganitong isip ako ngayon, biglang may space na. Hindi ka na lang basta nadadala ng emosyon mo. Ikaw na ang may control, hindi na isip mo ang kumokontrol sa'yo. Yan ang sinasabi ni Joseph Nguyen. Freedom begins when you realize you are not your thoughts. Pero syempre, hindi madali ito. Our mind always wants to control things. Gusto niya lagi ng kasiguraduhan. Gusto niyang malaman kung anong mangyayari bukas. Kung gusto ka ng taong gusto mo. Kung maayos pa ba ang buhay mo sa susunod na taon. At dahil hindi naman natin alam ang lahat, natatakot tayo. Kaya sabi ni Nguyen, ang solusyon ay hindi ang pigilan ang pag-iisip, kundi ang hindi agad paniwalaan ang bawat iniisip natin. Kumbaga, hayaan mong dumaan lang ang mga negative thoughts mo, parang ulap sa langit. Makikita mo sila, pero alam mong lilipas din. Hindi mo kailangang sumakay sa bawat ulap. May sinabi rin siya na tumatak sa akin, suffering is the resistance to what is. Ibig sabihin, kaya tayo nasasaktan kasi laban tayo ng laban sa realidad. Ayaw nating tanggapin kung ano ang nangyayari. Pero kung kaya nating tanggapin, kahit saglit lang, nagiging mas magaan ang pakiramdam. Halimbawa, may nangyaring hindi mo gusto, natanggal ka sa trabaho, o may nawala sa'yo, natural masakit. Pero kapag tinanggap mo ng buong puso na ito ang nangyari at okay lang, hindi ibig sabihin nito, tapos na ako, may dahilan ito. Biglang lumalambot yung loob mo, hindi mo agad alam kung ano ang susunod, pero mararamdaman mong may kapayapaan sa pagtanggap. Isa sa mga pinakamalalim na punto ni Nguyen ay ito. Hindi natin kailangang hanapin ang kapayapaan. Dahil ang tunay nating likas na estado ay payapa. Ang problema lang, tinatakpan ito ng sobrang pag-iisip, ng takot, ng guilt, ng insecurities, ng mga what if. Pero kapag tumahimik ang isip, babalik ka sa sarili mong natural state, kalmado, malinaw, at puno ng pagmamahal. Parang lawa na gumagalaw dahil sa hangin. Akala mo magulo, pero kapag tumigil ang hangin, makikita mo na malinaw pala ang tubig. Ganon din ang isip natin. Kailangan lang nating hayaang tumahimik. So, paano natin maipapamuhay ito araw-araw? Narito ang ilang practical takeaways mula sa libro. 1. Observe your thoughts, don't judge them. Kapag may pumasok na negatibong isip, huwag mo agad paniwalaan. Sabihin mo lang, may ganyang thought ako ngayon. At hayaan mo lang siyang lumipas. 2. Practice being present. Focus sa kasalukuyan, sa hinga mo, sa paligid mo,
sa ginagawa mo ngayon. Kasi karamihan ng suffering natin ay nangyayari sa isip, hindi sa realidad. 3. Don't try to fix your emotions. Understand them. Minsan, kailangan mo lang silang maramdaman, hindi lutasin. Feel it fully, then let it go. 4. Forgive yourself. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa kapayapaan. You are enough as you are. Alam mo, habang binabasa ko ang librong ito, napaisip ako sa sarili kong mga pinagdadaanan. Madalas kasi, kapag may mali o may hindi maganda sa buhay, iniisip ko agad na may kulang sa akin, na kailangan kong ayusin lahat. Pero habang nauunawaan ko yung sinasabi ni Nguyen, na-realize ko, hindi ko kailangang ayusin ang buhay ko para makaramdam ng kapayapaan. Ang kailangan ko lang ay tumigil sa pag-aakalang may mali sa akin. Kasi minsan, masyado tayong abala sa paghanap ng sagot, na nakakalimutan nating tahimik lang pala ang kaligayahan, nasa loob lang natin. So mga kaibigan, kung madalas kang nakakaramdam ng pagkalito, anxiety o overthinking, baka panahon na para tanungin mo ang sarili mo. Kailangan ko bang paniwalaan ang iniisip kong ito? At baka doon mo maramdaman ang tunay na kalayaan. Ang isip ay parang isang magandang kasangkapan, pero delikado kapag siya ang nagmamaneho ng buhay mo. Learn to use your mind, but don't let your mind use you. At kapag natutunan mong huwag paniwalaan ang lahat ng iniisip mo, doon ka talaga magsisimulang mabuhay ng payapa. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, please like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify para sa mas marami pang usapang nagbibigay linaw, inspirasyon at pag-asa. Maraming salamat kaibigan, at tandaan mo, hindi lahat ng iniisip mo ay totoo at yan ang simula ng iyong kalayaan.